Siyempre, Kuya Luis, kaya ako lang din ito nabanggit. Dahil sa paglipat mo dito sa Golden Bill, kumbaga yung structure na yun, hindi natin pwedeng tanggalin. Pabalik lang tayo dun ulit. At mas malinaw na ngayon sa puso at isipan natin, paano ba tayo sasayaw? Kasi yung sasayaw, ibig sabihin, paano tayo gagalaw? Yan sa family ko. Yung siyempre ng parents po natin is yung nakatatanda po sa atin. Sila po yung mas experience po sa mga kung paano tayo lumaki. Kasi napagdaanan na po nila yan. Tama. Kaya dapat nandun po yung pagtitiwala natin kasi sila na po mismo yung parang naka-experience nun, no? Parang yung mga pagkakamali nila dati, parang ayaw na maulit nila sa generation po namin. Ganun po, parang ginagabayan tayo para yung mga pagkakamali nila dati hindi na maulit. Oo, ganun po. Plus yung sanot nito, yung sinabi niya rin, so gusto ko nadagdagan yung parang kahit na anong hubog sa'yo dito, kahit anong shape sa'yo ng isang tao dito, na-influensya ka naman ng masama, tapos hindi mo naiintindihan yung tinuturo sa'yo ng pamilya mo, is wala din mo, parang yung clay na dito, parang minumold ng pamilya mo, tapos yung mga ibang tao na binabasa yung clay, wala din dito. Ang ganda. So, salit na yung binubuo mo. At ano magagawin? Ayun po, stop po muna natin. So in this video po is pag-uusapan po natin itong naging pangaral nga po ni Tech June kay Renzo, especially kay Luis, dahil nga po magbabalik na siya sa Techram House. So binigyang diin nga po ni Tech June dito kung ano nga ba yung kumbaga role ni Luis bilang isang anak sa isang pamilya. Kasi ang pamilya nga po is meron tinatawag na structure. So mas kumbaga sa isang organization may mas mataas na role which is yung po yung mga magulang tapos anak nga po. Tapos naintindihan nga po dito ni Luis na ang role nga po niya bilang isang anak ay ang sumunod nga po sa magulang, magtiwala sa magulang kasi mas alam nga po ng mga magulang nila Techram, nila Nanay Jack yung kung ano yung mas tama kasi nga po na-experience na po nila ang mga bagay na iyon. At kung ano man po yung kumbaga meron silang nagawang hindi tama noon is ayaw nilang maulit pa ito sa bagong henerasyon nga po, which is yung henerasyon nga po nila Luis. So naintindihan na po ni Luis yung mga bagay na iyon na kailangan niyang sumunod sa kung ano man ang sasabihin sa kanya ng kanyang mga magulang, which is sila Techram nga po, sila si Nanay Jack. At alam naman natin na walang masamang ituturo sila Techram para kay Luis. Alam natin na lahat ng ituturo nila Techram is para sa ikakabuti nga po ni Luis. Kaya panigurado po tayo na talagang kung ano naman po yung nangyari nung nakaraan na hindi nga po nasunod ni Luis yung ano man ang sinasabi sa kanila or sa kanya nila Techram ay hindi na po ito mauulit kasi nga po binigyan diin na nga po ito ni Tech June nila Techram na kailangan sumunod sa magulang para hindi mapahamak. At alam kong naiintindihan po talaga iyon ni Luis. So tara po, ipagpatuloy po natin. Kapag nasa isang structure, ibig sabihin mayroong organization, iba-iba yung organization, mayroong sa school, may organization ng school, mga kumpanya, sa bahay, ang organization ng tawag ay pamilya. Okay? Kung baka sa kumpanya, di ba may presidente, di ba? Tapos may mga sangay-sangay yun. Sa bahay, hindi ba? May structure din. Okay. Ang structure doon, magulang, tapos anak. Ang trabaho ng anak, makinig, magtiwala sa kanilang magulang. At kapag nag-violate yun, nagkakaroon ng problema. Sa kumpanya, pwede bang i-violate yung inuutos ng Pangulo o ng President? Di ba hindi pwede? Kasi bakit? Yun yung mandato nila. Bilang CEO ng isang kumpanya, ito yung dapat buhay. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na labag sa mga patakaran natin dahil ikakasama yan ng kumpanya. Hindi lang ikaw yung mapapahama, pati yung buong kumpanya madadamay. Ganon din sa pamilya. Kapag yung anak is hindi sumusunod sa mandato ng magulang, hindi lang yung anak yung napapahamak, nadadamay din niya. Pati ang kanyang pamilya, sinong napapahiya? Kasama, di ba? Pati magulang. Ayan po, stop po muna natin. Talagang napakagaling ni Tech June magpangaral niyo. Napakagaling niya magpaliwanag. Kaya nga po, every time nga po na may mga ganitong mga usapin, talagang
si Tech Jun po yung nakaharap sa mga bata kasi nga po, napakagaling po niyang speaker. At tama nga po yung sinasabi ni Tech Jun na yung pamilya nga po is katulad lang din po ng isang kumpanya or organization o na kailangan nga pong sundin kung ano yung sinasabi ng, for example, ng president or CEO ng isang kumpanya. Yung mandato nga po niya, kailangan nga po itong sundin ng mga trabahador niya or ng mga employees niya. Just like nga po sa pamilya na kung yung nasa pinakamataas nga po sa pamilya is yung magulang. So, kailangan nga po sundin ng mga anak ang kanilang mga magulang kasi nga po kapag hindi sinusunod is hindi lang po yung bata or yung employee yung mapapahamak kundi ang buong organization nga po. Which is kapag sa pamilya pa po, maiisip nga po, masasabi nga po ng mga tao na ganito ganyan hindi tinuturuan ng maayos itong batang ito ng magulang nila, which is tinuturuan naman sana ng maayos, talagang hindi lamang nakikinig. So yun po yung ibig sabihin ni Tech Jun na kailangan sundin kung ano yung sinasabi ng magulang. Nang sa ganun is hindi nga po mapahamak, hindi mapahiya yung buong pamilya. So ano lumalabas kapag ang isang empleyado ay ayaw makinig sa kanyang boss? Pasaway, di ba? So, sa pamilya, ganun din. Ano lumalabas kapag ang isang anak ay ayaw sumunod? Di ba? Sa mandato ng kanyang magulang. Ano yung anak? Pasaway. Di ba? Kaya nagkakaroon ng problema. Balik tayo dun sa empleyado. Ayaw niya yung boss niya. Ano ginawa niya? Umalis. Di ba? So, ayaw niya yung pamamalakad ng kanyang amo. Pero sa pamilya kasi, hindi pwede yun. Pwede sa kumpanya dahil siguro yung boss, ano siya, tawag dito, mainitin ang ulo. Yung walang kadahilan Mainit ka. Oo, di ba? So, sa pamilya kasi, halimbawa sa pamilya natin dito, halimbawa, siyempre si tatay Ram yung tatay niyo, ganun ba siya, halimbawa, ganun ba siya ang pakikitungo niya sa atin? Like, lagi na lang siyang galit? Lagi na lang siyang naninigaw, nanilita? Di ba? Well, maintindihan ko siguro kung ganun araw-araw, wala na lang sinabi kundi pangit, wala na lang ginawa kundi di maganda. But I doubt. Dahil ako mismo nakakita kung paano kayo itrato ni Tatay Ram. Hindi dahil sa kapatid ko siya, kundi kayo mismo nakakakita at nakakaramdam. Di ba? Siyempre, minsan pag nadidisiplina tayo, emotionally, masakit yun. At minsan dahil pag nasasaktan tayo, nakakalimutan natin yung magagandang ginagawa nila sa atin. Yun yung katotohanan doon. Di ba? Pag nasaktan kayo, halimbawa, puro na lang balik, puro na lang ako. Hindi ganun. Nakalimutan mo ba, no? Ayun, yun nga po yung nangyari kay Luis tsaka doon sa isang bata nga po. Kung saan nga po napagsabihan sila at ang ano doon is ang pagkakaiba lamang nilang dalawa is si Luis nga po is nauwi sa pamilya, na-realize kung ano yung kamalian. Kumbaga that time nung bumisita nga po si Tech Ram doon pinakauna, nung nakauwi na nga po si Luis doon is andun pa nga po yung tampo ni Luis. Yun nga po yung sinasabi ni Tech Jun na kumbaga nakakalimutan nga po natin kapag meron tayong tampo or galit sa ating puso, emotionally high nga po, ay nakalimutan nga po natin kung ano yung magandang nagawa. At yun nga po ang nangyari kay Luis. Nakalimutan nga po niya kung ano nga po yung magandang nagawa ng tatay Tech Ram niya that time dahil nga po sa tampo, dahil nga po nakauwi siya, napagsabihan siya. Pero later on nga po is na-realize naman po ni Luis na mali po yung kanyang ginawa. Na-realize niya na tama si Tech Ram at yun nga po humingi ng tawad, humingi ng tawad at unti-unti bumabawi na nga po ngayon. Unlike doon sa isa na ganun din po yun nangyari. Ang problema nga lang po is mas pinili nga po nung isa yung kung ano yung mga isinusulsol sa kanya imbis na maging maayos sana, mapag-usapan sana ng maayos just like sa ginawa ni Luis, pero hindi nga po nangyari yun dahil nga po mas nakinig nga po siya sa impluwensya ng iba. Yung magulang mo, pinuri ka niya nung may nagawa kang tama. Binilang ka ng ganito nung may ginagawa kang tama, di ba? Sadyang nakakalimutan mo yun kapag emotionally, emotionally high. Ibig sabihin, nasaktan ka, emotionally high ka rin eh. Nabubulag ka, hindi mo nakikita yung magagandang ginawa nila. Pag nakikita mo lang yung hindi tama. Kaya subukan mo lang pakalmahin yun. Kakamak-magsip mo, mali pala yung naisip ko na gano'n. Masyadong
rebellious yung mga desisyon na gano'n. Ayun, so yun po yung nangyari kay Luis. Na-realize nga po niya later on yung mga rebellious act niya nga po niya. At yun ang maganda dahil nga po din sa nangyaring iyon, na-realize nga po yung mga bagay na yun, mas lalo nga po siyang minahal ng mga tao, especially ng Tekram family, especially ng kanyang tatay, Tekram. Okay? So, dito sa pamilya natin, is hindi pwede natin tanggalin yung structure. May structure lang. Ibig sabihin, kapag may gagawin, kapag may mga plano, kailangan nalalaman ng magulang. Kapag may gusto, syempre dapat magsasabi sa magulang. Diba? Kasi yun yung structure. What is the structure? Kung hindi mag-function ng structure, magre-result yun. Lalabas, magkakaproblema. Diba? Anyways, ito lang para mas pabigatin ko yung sinasabi ko. Alam mo ba saan nagsimula yung structure o yung organization? Saan? Hula-hula. Pero sa langit. Kasi ang Diyos may structure. Actually, siya yung modelo eh. Ngayon ba, kung sa kumpanya, sa pamilya, may rebelde. Sa langit ba, meron? Nagkaroon ba ng ganong event? Meron. Si Lucifer. Ano, di ba angel si Lucifer? Anghel siya eh. Asan ba ang Diyos at ang anghel? Ito ba yung anghel? Ito yung Diyos? Baliktad, di ba? Ang structure, ang Diyos, anghel. Pero ang gusto ng anghel, siya yung maging taas. Tama ba yun? So, magkakaproblema kapag may ganong motibo. Sa pamilya ganun, kaya nagkakaproblema. Kasi yung anak gusto ko yung sarili ko. Di ba? Alam nga namang mananalo siya sa Diyos. Ang Diyos ang may likha sa kanya. So, ibig sabihin, yung konsepto na kapag ang isang anak o isang nasa structure na nasa baba, may pananagutan sila na sila ay makinig at magtiwala sa kanilang magulang. Pero ito ka, bilang So yun nga po, yun po yung sinasabi natin na role ng isang anak nga po, yung makinig at magtiwala sa magulang. Especially for Luis na babalik na nga po siya sa Tekram House. So ang magiging role nga po niya doon is bilang isang anak nga po na kailangan sumunod sa kung ano man po ang sasabihin ng kanyang mga magulang na sila Tekram tsaka si Nanay Jack. Kailangan niya makinig, kailangan niya magtiwala kasi inuulit po natin na walang sasabihin na or walang ipapayo or iuutos or sasabihin na hindi maganda sila Tekram. Kasi ang gusto lang naman nila talaga is para mapabuti nga po si Luis, especially kapag especially na nasa kanilang poder nga po si Luis. Kaya yun po yung dapat sundin ni Luis, yung role nga po niya bilang anak nila Tekram na sumunod, makinig at hindi na maulit pa yung dati na gumagawa ng bagay na hindi tama, hindi nagpapaalam na possible nga po na makakapahamak nga po sa kanya. Kasi that time nga po hindi talaga nasunod yung hierarchy na tinatawag na mas mataas sana yung magulang sila Tekram kasi nga po gumagawa nga po sila ng bagay na hindi alam nila Tekram. Especially may money involved pa, may something na involved pa na maaaring nga pong ikakapahamak nila. So ngayon po sa pagbabalik ni Luis, panigurado akong malinaw na sa kanya na mali po yung kanyang ginawa dati at hindi na niya uulitin pa. Magulang naman o bilang isang presidente ng kumpanya, napakalaki naman ng responsibilidad nila, okay, kung paano nila palakihin ang kanilang mga anak. Kasi ang katotohanan, may mga magulang talagang pasaway. We know that, di ba? May mga magulang talagang nananakit talaga ng mga anak ng walang dahilan. Siguro dahil influensya ng drug o ng anumang chemical. May ganun, di ba? Yung baby, inahampas-hampas dahil sa drug o dahil sa influensya ng kung ano-ano. Okay ba yun? Di ba? Hindi. So, kaya, baga, kaya nagiging magulo. Kaya itong mundo talaga magulo. Kasi hindi lahat ng magulang, may prinsipyo na nanggagaling sa Diyos. Kaya delikado na kapag ang magulang nyo, prinsipyo ng Diyos ang kanilang panuntunan, tapos ayaw nating sundin. Lumalabas, sino ang nilalabag mo? Diba? Siyempre, Kuya Luz, kaya ako lang dito nabanggit. Dahil sa paglipat mo dito sa Goldenville, kumbaga yung structure na yun, hindi natin pwedeng tanggalin. Pabalik lang tayo dun ulit.
At mas malinaw na ngayon sa puso't isipan natin, paano ba tayo sasayaw? Kasi yung sasayaw, ibig sabihin paano tayo gagalaw bilang isang pamilya. Hindi pwedeng kami ginagawa namin yung role namin, tapos kayo hindi ginagawa. Magkakaproblema. Hindi naman din pwedeng kayo ang gumagawa ng role, tapos hindi naman kami gumagawa. Baka problema din. Dapat pareho tayo. Okay? Magulang, ginagawa nila yung dapat nilang gawin. Parugain kayo. Naibigay yung pangailangan nyo. Emotionally, mentally, spiritually. Okay? At kayo naman mga anak, ang number one sa inyo is yung magtiwala kayo sa mga magulang na alam nila kung anong makakabuti. So yun nga po, yun po napakagandang pangaral nga po ni Tech June para kay Renzo, especially for Luis dahil nga po babalik na nga po siya sa Manalastas house. So I'm sure na naging klaro na din po yun kay Luis na kailangan po niyang gawin ang kanyang role bilang isang anak nila Tekram. Yun nga po ang sumunod, makinig at magtiwala nga po kila Tekram tsaka kay Nanay Jack. So yun po, God bless po sa ating lahat at bye for now po.